Ako si Victoria Morgan at mas matanda ako ng 3 minuto sa kambal kong kapatid na si Tiffany. Pero ang 3 minutong iyon ay parang habambuhay ang pagitan dahil sa pamilya namin si Tiffany ang golden child at ako naman ang laging pangalawa lang. Lumaki kami sa isang modernong condo sa Denver kung saan pinapatakbo ni Ma'am Nancy ang marketing empire niya. Gamit lang ang phone niya habang si Dad Douglas naman ay halos buong araw nakakulong sa home office niya habang nagko-code. Sa paningin ng iba, mukha kaming perpektong middle-class family, maayos, successful at walang problema. Pero sa loob ng bahay na iyon, hindi totoo ang fairness. Nakukuha ni Tiffany ang lahat. Designer clothes, ballet lessons, coding camps at walang katapusang Instagram posts ni Mom tungkol sa perfect daughter niya. Samantalang ako puro hand-me-downs, second-hand laptop at minsan isang tapik lang sa ulo kung susuwertehin. Ang tuluyang sumira sa akin ay nang matapos kami ng college. Magkasama kaming umakyat sa stage ni Tiffany habang hawak ang mga diploma namin. Pinaghirapan kong makakuha ng full ride scholarship sa MIT pero may pakialam ba sina mom at dad wala. Nagbook sila ng 5 araw na bakasyon sa Miami para i-celebrate ang degree ni Tiffany. 3 plane tickets pero wala ang pangalan ko. Independent ka naman Victoria, malamig na, sabi ni mom. Kaya mo nang maiwan dito. Nakatayo lang ako habang mahigpit na hawak ang diploma ko at si Tiffany naman ay nakangising abala na agad sa pagpo-post ng beach selfies. Pero hindi pa iyon ang pinakamasakit. Isang gabi narinig kong pabulong na sinabi ni Mom kay Dad. Mas madali sana ang buhay kung si Tiffany lang ang anak natin. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Hindi lang pala ako invisible sa kanila, hindi rin pala nila ako gusto. Doon ako nangakong ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ako, hindi bilang ekstrang kambal, kundi bilang taong hindi nila kayang baliwalain. At maniwala ka pagsapit ng dulo, napansin din nila ako. Naramdaman mo na rin bang parang invisible ka sa sarili mong pamilya, i-share mo ang kwento mo sa comments. Pindutin ang subscribe at samahan mo akong makita kung paano ko ginawang tagumpay ang pagtanggi nila sa akin sa kwentong ito na puno ng sakit at emosyon. Habang lumalaki kami, maaga kong natutunan na walang ibig sabihin ang pagiging 3 minutong mas matanda kay Tiffany. Pagsapit pa lang namin ng 5 taong gulang, malinaw na ang role naming dalawa. Si Tiffany ang bida at ako ang anino. Magaling si Mom na iparamdam iyon kahit hindi niya sabihin ng direkta. Kapag namimili kami sa mall, habang tuloy-tuloy ang pagdating ng work emails sa phone niya kay Tiffany lang siya, tunay na nakangiti. Ituturo lang ni Tiffany ang isang makintab na pink dress at agad iyong mapupunta sa cart $200, walang tanong-tanong. Samantalang ako, tahimik lang na may hawak na clearance rack t-shirt at naghihintay ng approval. Pero agad akong sasabihan ni Mom ng Victoria, wala tayong budget para sa extras. Extras. Yun pala ako sa kanila. Hindi rin naging madali sa school. Nang magsimula kami sa first grade, agad na in-enroll ni Mom si Tiffany sa private ballet lessons 3 beses isang linggo na nagkakahalaga ng $500 bawat buwan. Punong-puno ang Instagram niya ng videos ni Tiffany habang umiikot sa stage na may caption na My Little Ballerina. Minsan nagtanong ako kung pwede rin akong sumali sa coding camp na nakita ko sa flyer tungkol sa paggawa ng apps dahil iyon ang gusto ko talaga. Hindi man lang tumingala si Nancy mula sa phone din niya. Hindi ngayon Victoria, masyadong mahal. Pero makalipas lang ang isang linggo, bumili siya ng custom-made ballet shoes ni Tiffany na ipinadala pa mula New York. Pagkatapos noon, tumigil na akong humingi. Sa halip, palihim akong gumagamit ng lumang laptop ni Dad at nanonood ng Python tutorials sa YouTube habang mag-isa kong pinag-aaralan ang coding habang si Tiffany naman ay abala sa ballet practice niya. Hindi rin nakatulong si Dad. Halos buong araw siyang nakakulong sa opisina niya habang nagko-code para sa isang tech startup at parang hindi niya ako napapansin. Minsang ipinakita ko sa kanya ang simpleng game na ginawa ko, isang clunky na space shooter, pero saglit lang siyang tumingin bago mapatingin kay Tiffany, nakakapasok lang hawak ang bago niyang ballet trophy. Ayos iyan Victoria, walang emosyon niyang sabi bago agad bumaling kay Tiffany. Tiffany, ikwento mo nga ang competition mo. Nakatayo lang ako habang unti-unting nagdidilim ang screen ng laptop ko at pakiramdam ko tuluyan na akong naglaho. Pagsapit ng middle school, lalo pang lumaki ang agwat naming dalawa.
Nakakuha si Tiffany ng brand new rose gold iPhone para sa ika-12 birthday niya, top model, na halos $1,000 ang halaga. Ako naman, refurbished na flip phone na hirap pang mag-charge. Sabi ni ma'am, mas practical daw iyon para sa akin. Pero hindi maipapaliwanag ng pagiging practical kung bakit laging tampok ang iPhone ni Tiffany sa bawat Instagram story niya na may caption na proud mom moment. Tuwing gabi, ini-scroll ko ang Instagram posts ni ma'am at binibilang ang halos 50 pictures ni Tiffany ballet recital school awards performances. Samantalang ako, isang malabong litrato lang mula sa science fair na halos natabunan pa ng hashtags tungkol sa latest performance ni Tiffany. Ang school lang ang naging escape ko, pero kahit doon, hindi ko matakasan ang anino ni Tiffany. Noong 7th grade, sumali ako sa math club dahil umaasa akong kahit doon man lang mapapansin ako. Gabi-gabi akong nagpupuyat sa pagsosolve ng equations dahil gusto kong makapasok sa regional competition. Nang makakuha ako ng 75 sa isang test, dali-dali akong umuwi dahil umasa akong baka sa pagkakataong iyon mapansin ako ni ma'am. Nasa kitchen counter siya habang walang tigil sa pag-scroll sa phone niya. "Ma'am, tingnan mo, highest ako sa klase," sabi ko, habang ipinapakita ang test paper ko. Saglit lang siyang tumingala at tumango bago agad bumaling kay Tiffany na kakapasok lang ng bahay. "Tiffany, kumusta ang ballet rehearsal mo? Nagawa mo ba ng maayos ang solo mo?" Naiwan lang sa counter ang papel ko habang excited na nagkukwento si Tiffany. Tahimik kong kinuha ang test paper ko at lumayo habang mabigat ang dibdib ko. Hindi lang sina mom at dad ang ganoon. Kahit mga teachers kinukumpara kami. Nung 8th grade, gumawa ako ng robot para sa science fair, isang maliit na rover na kayang pumulot ng objects. Nanalo iyon ng first place at akala ko sa wakas may bagay na para talaga sa akin. Pero pag uwi ko, abala si mom sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa lead role ni Tiffany sa school play. Natural talaga siya. Malakas niyang sabi habang rinig na rinig ko mula sa pinto. Naiwan lang sa mesa ko ang tropeyo ko habang unti-unting inaalikabok, samantalang ang school play ni Tiffany ay nagkaroon pa ng buong Instagram album na may 10 litrato at puro heart emojis. Mas lumala pa ang lahat noong high school. Sumali si Tiffany sa coding club hindi dahil gusto niya, kundi dahil maganda iyon sa college applications niya. Halos hindi nga siya nagpapakita roon, pero binayaran pa rin ni ma'am ang pagsali niya sa isang mamahaling tech camp sa Silicon Valley, $2,000 para lang sa isang linggo. Nagmakaawa akong payagan din akong sumali habang ipinapakita ang portfolio ng mga apps na ginawa ko ng mag-isa. "Victoria, okay ka naman na mag-aral dito sa bahay," sabi ni ma'am habang pinuputol agad ang usapan. Kaya ginawa ko na lang. Gabi-gabi akong nasa kwarto habang nagko-code gamit ang luma kong laptop at gumawa ako ng weather app na na-feature pa sa isang local tech blog. Ipinakita ko iyon kay dad habang umaasang kahit kaunting pride man lang ang makita ko sa kanya. Mabilis lang niyang sinilip iyon bago sinabing, sabi ng instructor ni Tiffany sa camp, malaki raw ang potential niya. Potential. Parang wala lang ang lahat ng effort ko. Hindi na subtle ang favoritism nila. Noong 16 ako, binilhan si Tiffany ng bagong wardrobe para sa junior year designer jeans. Cashmere sweaters, halos $3,000 lahat. Ako naman ay nakatanggap lang ng $20 gift card para sa thrift store. Tinawag iyon ni Nancy na budgeting, pero iba ang kwento ng Instagram niya. Si Tiffany suot ang mga bagong damit niya habang may caption na "My Fashionista." Pagkatapos noon, tumigil na akong tumingin sa mga posts niya dahil masyado nang masakit makita kung gaano kadali para sa kanila na burahin ako. Pero hindi ako tumigil. Noong junior year ko, nanalo ako ng State Science Award dahil sa machine learning project ko. Malaking event iyon, may local news coverage pa at magandang plaque. Inimbitahan ko sina mom at dad dahil umasa akong baka sa pagkakataong iyon dumating sila. Hindi sila pumunta. May ballet recital si Tiffany ng gabing iyon at nag-post pa si mom ng video ng performance niya na may caption na "Couldn't be prouder." Naiwan lang sa backpack ko ang award ko habang si Tiffany naman ay may family dinner pa pagkatapos ng recital niya, steak wine at kumpletong selebrasyon. Ilang linggo matapos noon, may nakita akong flyer tungkol sa isang national tech workshop kung saan pwedeng i-pitch ang mga apps ko sa totoong developers.
Nagmakaawa ako kay ma'am na payagan akong sumali dahil $500 lang naman ang registration fee. Kapusin tayo sa pera, sabi ni Nancy habang hindi inaalis ang tingin sa phone niya. Kinabukasan, nagbayad siya ng $1,000 para sa bagong drama coach ni Tiffany at sa private lessons nito. Nakatayo lang ako habang lukot-lukot ang flyer sa kamay ko at pakiramdam ko lalo lang lumiliyab ang galit sa loob ko. Pero may mga sandaling mas masakit pa kaysa roon. Noong senior year ko, nakuha ni Tiffany ang lead role sa isang school play na dinirek pa ng isang taong minsang nagtrabaho sa Hollywood. Nagdesisyon si ma'am na kailangang nakatuon lang si Tiffany sa rehearsal kaya ibinigay niya sa akin ang lahat ng chores sa bahay, paghuhugas ng pinggan, paglalaba, pamimili ng groceries, lahat para lang makapag-focus si Tiffany sa pagmememorya ng lines niya. Isang gabi, naghuhugas ako ng mga kaldero sa kusina habang si Tiffany naman ay nagpa-practice ng monologue sa living room at si ma'am ay todo coach sa bawat linya niya. Victoria, hinaan mo mataray, na sabi ni Nancy nang magkalansing ang mga pinggan. Kailangang mag-focus ni Tiffany. Baka ito na ang malaking break niya. Mahigpit kong pinisil ang sponge habang iniisip kung bakit parang walang halaga ang oras ko kumpara sa kanya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Bumaba ako para uminom ng tubig habang paulit-ulit sa isip ko ang mga sinabi ni ma'am. Tahimik ang kondo maliban sa mahihinang boses mula sa living room. Natigilan ako sa tuktok ng hagdan nang marinig ko ang boses ni ma'am, mahina pero matalim. Douglas, mas madali sana ang buhay kung si Tiffany lang ang anak natin, sabi niya. Parang tumigil ang paghinga ko. Hindi man lang kumontra si Dad. Oo, mahina niyang sagot. Masyadong independent si Victoria. Hindi niya tayo kailangan gaya ni Tiffany. Parang dinurog ang puso ko. Hindi lang pala nila ako nakakalimutan, ayaw talaga nila sa akin. Para akong pabigat na gusto nilang mawala. Dahan-dahan akong bumalik sa kwarto habang nanginginig ang mga kamay ko at kinuha ko ang notebook na nakatago sa ilalim ng unan ko. Sinimulan kong isulat doon ang bawat chore na ginawa ko para kay Tiffany, bawat pagkakataong siya ang pinili nila kaysa sa akin, bawat sandaling pakiramdam ko, invisible ako. Naging armor ko ang notebook na iyon. Taguan ng lahat ng sakit na hindi ko kayang sabihin ng malakas. Kinaumagahan, nagpanggap akong normal lang ang lahat. Ngumiti ako habang nag-aalmusal. Kinabukasan, inabot ang orange juice at tahimik na tumango habang todo kwento si ma'am tungkol sa rehearsal ni Tiffany. Pero sa loob ko, ibang tao na ako. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang mga salitang, mas madali sana ang buhay kung si Tiffany lang ang anak natin, at sa bawat pag-ulit nito, parang mas lalong lumalalim ang sugat. Tumigil na akong habulin ang approval nila at ibinuhos ko na lang ang lahat sa sarili kong goals. Nag-excel ako sa AP classes, naging leader ng coding club at gumawa ng app na na-feature pa sa isang national tech blog. Napansin iyon ng mga teachers ko. Si Mr. Gary Simmons, ang coding teacher ko, tinawag akong game changer sa harap ng buong klase. Pero pagdating sa bahay, si Tiffany pa rin ang sentro ng lahat dahil sa pangarap niyang maging star. Nanalo ako ng National Tech Scholarship na nagkakahalaga ng $10,000 dahil sa AI project ko tungkol sa urban planning, pero hindi ko sinabi kina mom at dad. Alam kong mas magiging busy sila sa paghatid kay Tiffany sa susunod nitong rehearsal. Hindi lang basta pagiging invisible ang masakit. Mas masakit ang mga kasinungalingang ginagawa nila para bigyang katwiran iyon. Sa isang parent-teacher conference, pinuri ni Mr. Simmons ang trabaho ko kay Nancy. Napakabihira ng talent ni Victoria, matatag niyang sabi. Tumango si Nancy habang pilit ang ngiti niya. Palagi naman siyang independent, sagot niya na parang sapat ng paliwanag iyon sa lahat. Pagkatapos noon, narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono sa isang kaibigan. Si Tiffany talaga ang may tunay na karisma, sabi ni Nancy. Si Victoria naman laging nakatutok lang sa computer niya, walang extraordinary. Nakatayo lang ako sa labas ng office niya habang nakakuyom ang mga kamao ko at iniisip kung paano niya nagawang balewalain ako kahit malinaw na malinaw ang sinabi ni Mr. Simmons. Hindi na iyon simpleng neglect, para bang hindi talaga ako umiiral sa mundo niya. Isang gabi, tuluyan na akong napuno. Kailangan ko ng sagot kahit anumang makakapagpaliwanag kung bakit hindi ako kailanman naging sapat para sa kanila. Palihim akong pumasok sa home office ni Mom
matapos siyang matulog habang bukas pa ang laptop niya. Hindi ko alam kung ano talaga ang hinahanap ko, pero nagsimula akong maghalongkat ng emails niya nilalampasan ang work files at rehearsal schedules ni Tiffany. Hanggang sa may nakita ako isang lumang email thread sa folder na may label na personal. Nanlamig ako nang mabasa ko ang pangalan ng sender Heather Walsh, ang nakababatang kapatid ni Mom. 2 beses ko lang sigurong narinig ang pangalan niya noon at laging may halong galit kapag binabanggit ni Mom. Lumang emails iyon na puno ng tensyon tungkol sa favoritism at unfair treatment. Nakasaad sa email ni Heather bulag ka sa paraan ng pagtrato mo kay Victoria. Hindi iyon tama. Napakalamig ng reply ni Mom. Layuan mo ang pamilya ko, Heather. Hindi mo naiintindihan. Doon natapos ang thread at wala nang kasunod pang replies. Kumabog ng malakas ang puso ko. May tita pala akong nakakita sa sakit ko, isang taong pinatahimik ni Mom dahil sinabi nito ang totoo. Nakaupo lang ako habang nakatitig sa screen at magulong umiikot ang isip ko. May lumang address si Heather sa Boulder, halos 1 oras mula Denver. Mabilis kong isinulat iyon habang nanginginig ang mga kamay ko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng pag-asa, hindi dahil sa pagmamahal ni na Mom at Dad, kundi dahil baka may isang taong tunay na makakakita sa akin. Hindi ko kilala si Heather, pero alam kong kailangan ko siyang hanapin. Ang email na iyon ay parang lifeline daan, palabas sa kasinungalingang wala akong halaga. Isinara ko ang laptop. Tahimik na bumalik sa kwarto ko at itinago ang address sa notebook ko. Hindi ko alam kung ano ang susunod, pero alam kong hindi na ako nag-iisa. Ang pagkakadiskubre ko sa email ni Heather ang tuluyang nagbago sa lahat. Nang weekend na iyon, habang nasa rehearsal na naman sina Mom at Tiffany, sumakay ako ng bus papuntang Boulder. Mahigpit kong hawak ang maliit na papel na may address ni Heather habang malakas ang tibok ng puso ko dahil sa kaba at pag-asa. Paano kung wala rin siyang pakialam? Paano kung katulad lang din siya ni Mom? Pinilit kong itulak palayo ang mga takot na iyon bago kumatok sa pintuan ng maliit pero maaliwalas na bahay na may maayos na front yard. Isang babae na nasa late 30s ang nagbukas ng pinto. Maikli ang brown hair, mabait ang mga mata at may hawak pang coding textbook. Ikaw siguro si Victoria Malumanay, pero sigurado niyang sabi na parang matagal na niya akong hinihintay. Tumango ako habang naninikip ang lalamunan ko at agad niya akong niyakap ng mahigpit, isang yakap na parang matagal na niyang nawawalang bahagi ng sarili niya ang niyayakap. Sa loob ng bahay ni Heather, ibang-iba ang pakiramdam kumpara sa malamig naming kondo. Punong-puno ng coding manuals at sci-fi novels ang bookshelves niya. May laptop na nakabukas sa kitchen table katabi ng isang umuusok na mug ng kape. Pinaupo niya ako, ipinagtimpla ng tsaa, at tinanong ako tungkol sa buhay ko, hindi lang tungkol sa school, kundi tungkol sa totoong ako. Ikinuwento ko lahat, ang favoritism ni Mom, ang pagiging walang pakialam ni Dad, at ang lahat ng chores na ginagawa ko para lang masundan ni Tiffany ang mga pangarap niya. Matagal nang ganyan si Nancy, mabigat na sabi ni Heather habang puno ng pagsisisi ang boses niya. Noong mga bata pa kami, gusto niya lagi siyang bida. Kinontra ko siya sa paraan ng pagtrato niya sa'yo, at pagkatapos noon, tuluyan niya akong pinutol sa buhay niya. Ilang taon na kaming hindi nag-uusap. Tahimik lang akong nakaupo habang lumalamig ang tsaa ko, at unti-unting naiintindihan na hindi lang pala ako ang binura ni Mom sa buhay niya, pati lahat ng taong naglakas loob na kumampi sa akin. Hindi lang basta nakinig si Heather sa akin, naging mentor ko rin siya. Isa siyang freelance programmer para sa mga startup at nakita niya ang potensyal ko na kailanman ay hindi nakita ni Mom. May tunay kang talento, sabi niya, habang tinitingnan sa laptop niya ang weather app na ginawa ko. Sinimulan niya akong turuan ng advanced coding, Python frameworks at machine learning tools na dati ko lang nababasa online. Tuwing weekend, magkasama kaming nagde-debug ng code sa home office niya habang nagtatawanan sa mga rookie mistakes ko. Sa unang pagkakataon, may naniwala sa akin nang hindi ko kailangang magmakaawa para mapansin. Isang hapon, matapos naming matapos ang isang mahirap na algorithm, iniabot ni Heather ang maliit na kahon sa akin. Nang buksan ko iyon, may key fob sa loob na may Tesla logo. Model 3 iyan, sabi niya, habang itinuturo ang makinis na puting sasakyan sa labas. Para sa'yo, Victoria. Sarili mong daan.
Nangilid ang luha ko hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tiwalang ipinakita niya 40,000 dolyar na halaga ng tiwalang hindi kailanman ibinigay sa akin ni na mom at dad. Iniwan ko muna ang Tesla sa bahay ni Heather dahil hindi pa ako handang iuwi iyon. Sa halip kumuha ako ng part-time job sa isang tech library malapit sa school kung saan nag-oorganisa ako ng coding workshops para sa mga bata at nagsasaayos ng mga libro tungkol sa AI. Hindi kalakihan ang sweldo, halos $100 kada linggo lang, pero doon ko unang naramdaman ang independence. Tuwing gabi, gumuguhit ako ng ideas para sa bago kong AI project, isang system na kayang mag-optimize ng energy use sa mga lungsod. Tinulungan ako ni Heather na pagandahin pa iyon at ipinasa namin sa isang National Science Scholarship. Nang dumating ang acceptance letter, $20,000 at slot sa isang research program, pakiramdam ko ay may sumabog na saya sa dibdib ko. Ipinakita ko kina mom at dad ang sulat habang naghahapunan kami at dahan-dahang itinulak iyon sa gitna ng mesa. "That's nice, Victoria," sabi ni Nancy nang hindi man lang inaalis ang tingin sa cellphone niya. "Tiffany, kumusta na ang play mo?" Ngumisi si Tiffany bago agad nagkwento tungkol sa bago niyang role. Tumango lang si dad at halos hindi man lang ako nilingon. Tinupi ko ulit ang sulat at tahimik na umalis sa mesa habang kalmado ang puso ko dahil hindi na ako nagulat. Hindi ako pinigilan ng kawalan nila ng pakialam. Ipinagpatuloy ko ang pagtatrabaho, pinagsasabay ang school library job at weekends kasama si Heather. Unti-unting napansin ang AI project ko. May isang tech blog pang tumawag dito na groundbreaking at umabot iyon sa 1,000 downloads. Pagkatapos ng klase, nilapitan ako ni Mr. Simmons. "Victoria, malayo ang mararating mo," matatag niyang sabi. "Huwag mong hayaang may magsabi ng kabaligtaran." Tumango ako habang mahigpit na hawak ang backpack ko. Pero pagdating sa bahay, si Tiffany pa rin ang sentro ng mundo nila. Binayaran ulit ni ma'am ang bagong drama coach niya. $2,000 para sa private lessons habang hindi man lang napansin ang pangalan ko sa isang tech magazine. Nakatutok lang si dad sa laptop niya habang pabulong na nagrereklamo tungkol sa trabaho. Nakabibingi ang katahimikan nila pero hindi na ako nasira noon. Ang mga turo ni Heather ang Tesla key at ang scholarship ko ang naging lakas ko. Sa bawat biyahe ko papuntang Boulder, mas lalo kong nararamdaman na lumalaki ang mundo ko. Ang bahay ni Heather ang naging safe haven ko, lugar kung saan pwede akong maging sarili ko nang hindi kailangang ipaglaban iyon. Madalas niyang ikuwento kung paano siya kumawala sa anino ni mom at gumawa ng sarili niyang buhay bilang coder. "Hindi ka lang basta nabubuhay, Victoria," sabi niya isang gabi habang diretso ang tingin sa akin. "May binubuo kang bagay na hindi nila kayang agawin." Mahigpit kong kinapitan ang mga salitang iyon habang unti-unting nilulunod ang mga panlalait ni ma'am at ang mga mapang-asar na ngiti ni Tiffany. Hindi na ako ang spare twin. Isa na akong taong may kinabukasan at handang ipakita iyon sa sarili kong paraan. Dumating ang graduation day na puno ng sigawan, palakpakan, at navy blue gowns sa Denver University. Nakatayo ako sa stage habang hawak ang diploma ko matapos akong tawaging valedictorian ng batch 2025. Umaling-awngaw ang hiyawan ng crowd pero nakatutok lang ang mga mata ko sa bakanteng upuan ng pamilya ko. Nasa Miami sina mom at dad para sa 5 araw na celebration ni Tiffany, puro beach cocktails at bakasyon para lang sa kanya. 3 plane tickets ang binili nila at wala ni isa para sa akin. "Victoria, magiging okay ka lang," sabi ni ma'am sa telepono habang malamig ang tono niya. Ito ang moment ni Tiffany. Mahigpit kong hinawakan ang diploma ko habang sunod-sunod ang posts ni Tiffany sa Instagram na may caption na Family Paradise. Kakakuha ko pa lang noon ng full ride scholarship sa MIT tuition housing. Lahat sagot na, pero walang sapat na pakialam sa bahay para man lang mapansin iyon. Pagkatapos ng graduation, ibinuhos ko ang sarili ko sa paghahanda para sa MIT. Ginugol ko ang mga araw sa kwarto ko sa pag-aayos ng enrollment forms at pagsali sa online workshops para sa incoming students. Sa isa sa mga sessions, isang virtual panel kasama ang mga professor ng MIT. Ipinresenta ko ang AI energy saving model ko sa grupo ng mga tech recruiters. Ilang oras akong nag-practice para sa panel na iyon, inaayos ang bawat sagot, at umaasang kahit minsan
ay panoorin ni na mom at dad ang livestream link na ipinadala ko sa kanila. Pero hindi nila ginawa. May drama showcase si Tiffany ng gabing iyon at si Nancy ay abalang-abala sa pagre-record ng bawat linya nito para sa portfolio niya. Pagkatapos ng panel, nag-message si Mr. Simmons sa akin. Napakagaling mo, Victoria, isinulat niya. Pero pag uwi ko sa bahay, para na naman akong multo na walang nakakapansin. Nang araw na bumalik sila mula Miami, abala akong tinatapalan ang huling kahon ko sa kondo. Pumasok sa driveway ang SUV nila at bumaba sina Mom, Dad at Tiffany na pawang maiitim sa araw nagtatawanan at may tambak na maleta. Nakasuot si Tiffany ng mamahaling sundress at ayos na ayos ang buhok na parang isang artista. Napansin agad ni Mom ang Tesla Model 3 na nakaparada sa labas, regalo ni Aunt Heather na hindi ko pa nababanggit kahit kailan. Kaninong kotse yan, matalim niyang tanong na parang hinihiwa ang hangin. Iniikot ko ang key fob sa daliri ko habang kalmado ang boses ko. Akin, sabi ko, regalo ni Aunt Heather para sa graduation ko. Biglang tumahimik ang buong paligid. Kumuyom ang panga ni Nancy habang agad niyang hinawakan ang cellphones niya. Lumaki ang mga mata ni Dad at napasinghal si Tiffany, halo ng inggit at pangungutya ang reaksyon niya. Tinawagan agad ni Nancy si Heather sa speaker bago pa ako makapagsalita. Heather, si Nancy, ito nanginginig sa galit niyang sabi. $40,000. Seryoso ka ba? Kalma at matatag ang boses ni Heather sa kabilang linya. Nancy, ibinigay ko iyon sa taong tunay na pinaghirapan iyon. Deserve iyon ni Victoria. Namula sa galit ang mukha ni Mom. Kailangan din ni Tiffany ng kotse. May college audition siya. Halos matawa ako. Si Tiffany, nakagagaling lang sa bakasyon sa Miami at balot ng designer clothes, ay kailangan pa raw ng kotse. Hindi na tinag si Heather. Lahat na ibinigay mo kay Tiffany, Nancy. Si Victoria, ilang taon mo nang ginagawang invisible. Biglang natapos ang tawag habang nanginginig pa rin ang kamay ni Mom na may hawak sa cellphone niya. Lumapit si Dad at mahina pero mabigat ang boses niya. Victoria, sobra naman ang kotse na yan, sabi niya. Magagamit sana ni Tiffany para sa acting gigs niya. Mas fair kung siya ang gagamit. Tinitigan ko siya habang mabilis ang tibok ng puso ko pero matibay ang desisyon ko. Akin ito, matigas kong sabi habang pinuputol ang katahimikan. Pinaghirapan ko ito. Kumislap ang galit sa mga mata ni Nancy. Huwag kang selfish, sigaw niya. Pamilya tayo. Kailangan mong suportahan si Tiffany. Dinukot ko ang isang envelope mula sa bag ko at inilapag iyon sa mesa. Ito ang MIT scholarship ko, sabi ko. Full ride. Sagot lahat, tuition, housing, lahat. Aalis ako next week. Napanganga sila pero walang lumabas na salita. Nahulog pa ang cellphone ni Tiffany habang nawawala ang nakasanayan niyang nangisi. Pero hindi pa ako tapos. Noong gabi bago iyon, ilang oras akong gumawa ng LinkedIn post kung saan ibinuhos ko ang lahat ng katotohanan. Ang favoritism ni Mom, ang pagiging walang pakialam ni Dad, at lahat ng chores na ginawa ko para lang magningning si Tiffany. Pinindot ko ang post button habang matatag ang kamay ko. Tingnan ninyo ang feeds ninyo, sabi ko, habang diretso ang tingin kay Mom. Nandoon lahat. Kung paano ninyo pinili si Tiffany kaysa sa akin sa bawat pagkakataon. Pagkalabas ng post, mabilis itong kumalat. Nag-comment ang mga classmates, teachers at maging mga katrabaho ni Mom habang tinatawag ang malinaw niyang favoritism. Sunod-sunod ang notification sa cellphone ni Nancy habang unti-unting namumutla ang mukha niya sa pagbabasa ng backlash. Victoria, paano mo nagawa ito? Mahina niyang tanong habang basag ang boses niya. Nakatulala si Tiffany habang tuluyang nawawala ang kumpiyansa niya. Sinubukan magsalita ni Dad at mas mahina na ang tono niya. Victoria, hindi namin sinadyang saktan ka, sabi niya. Akala namin mas kailangan kami ni Tiffany. Umiling ako habang matatag ang boses ko. Hindi ninyo ako inisip kahit kailan. Hinawakan ko ang bag ko habang nasa bulsa ang Tesla key at dumiretso sa pinto. Sumigaw si Tiffany mula sa likod. Aalis ka na lang. Ano, akala mo mas magaling ka na kaysa sa amin? Humarap ako at tinitigan siya. Hindi, sabi ko. Alam ko lang na hindi ko kailangan ang approval ninyo para makita ang halaga ko.
Lumabas ako ng bahay habang nagsasara ang pinto sa likod ko at naiwan pa rin sa driveway ang mga maleta nila. Hindi na ako lilingon pa. Nagsisimula na akong tahakin ang buhay na ako mismo ang bumuo. Umalis ako ng Denver sa isang malamig at preskong umaga ng Agosto habang tahimik na umaandar ang Tesla papuntang Boston. Sumunod si Aunt Heather gamit ang luma niyang hatchback at ang presensya niya sa rearview mirror ko ang paalala na hindi na ako nag-iisa. Mahaba ang highway sa harap ko at sa bawat milyang nalalampasan ko ay mas lalo akong inilalayo nito sa kondo kung saan naging invisible ako at inilalapit sa kinabukasang ako mismo ang gumawa. Punong-puno ng buhay ang campus ng MIT. Mga coders na nakatutok sa laptops, researchers na nagsusulat sa whiteboards at mga ideyang parang apoy na mabilis kumalat. Nang makalipat ako sa dorm ko, isang maliit na kwarto na may desk na puno ng textbooks, naramdaman ko ang kakaibang kalayaan. Sa unang pagkakataon, hindi na ako anino ni Tiffany. Ako na si Victoria, handang gumawa ng sarili kong pangalan at sariling landas. Parang ipo-ipo ang mga klase sa MIT, walang tigil na algorithms projects at overnight coding sessions. Buong puso kong nilubog ang sarili ko roon habang nagde-debug ng neural networks kasama ang mga kaklaseng nakikita ako dahil sa talento ko at hindi dahil sa nakaraan ko. Isa sa kanila si Cassandra Holt, isang computer science major mula Seattle na naging pinakamalapit kong kaibigan. Madalas kaming magkape sa pagitan ng lectures habang nagpapalitan ng idea sa ibabaw ng maiinit na mugs. Parang rockstar ka talaga, sabi ni Cassandra isang hapon habang ipinapakita ko ang latest app ko, isang tool para i-optimize ang public transit routes. Napatawa ako habang gumagaan ang pakiramdam ng puso ko higit kaysa sa naramdaman ko sa mga nakaraang taon. Sa piling niya, hindi ko kailangang ipaglaban ang lugar ko. Naroon lang ako at sapat na iyon. Madalas kaming magkulong sa library habang nagko-code hanggang madaling araw o kaya ay umaakyat sa rooftop ng dorm para panoorin ang liwanag ng Boston skyline habang nangangarap ng mga startup na kayang baguhin ang mundo. Samantala sa Denver, parang apoy na mabilis kumalat ang LinkedIn post ko. Umabot iyon sa libu-libong views, daan-daang shares at comments mula sa classmates, professors at kahit mga estranghero. Hindi ka mapipigilan, sabi ng isa. Dapat mahiya ang pamilya mo, dagdag naman ng iba. Maging si Mr. Simmons, ang dati kong coding teacher, ibinahagi iyon at nilagyan pa ng caption na, "Palaging exceptional si Victoria." Patunay ito. Umabot ang post hanggang sa professional circle ni Mom, sa mga katrabaho clients at maging sa boss niya, kaya nagsimulang kumalat ang bulungan sa office nila. Si Cassandra pa mismo ang nagkukwento sa akin ng mga reactions habang malaki ang mga mata sa pagbabasa. "Grabe ang pag-call out sa mom mo," sabi niya na halong amused at shocked. Hindi ko naman ikinatuwa iyon. Pero may tahimik akong pakiramdam ng kapanatagan dahil sa wakas, lumabas na ang totoo at hindi na nakakulong sa notebook ko. Isang buwan, matapos magsimula ang MIT, tumunog ang phone ko dahil sa text ni Mom. "Victoria, pwede ba tayong mag-usap? Mas malambot ang tono kaysa sa nakasanayan ko. Sorry kung hindi namin nakita kung gaano ka namin nasaktan. Pwede pa ba nating ayusin ito?" Tinitigan ko lang ang screen habang nakahawak ang daliri ko sa reply button. May parte sa akin na gustong maniwala, gustong umasa, na baka magkaroon pa rin ako ng pamilyang tunay na pahahalagahan ako. Pero agad bumalik sa isip ko ang mga salitang, "Mas madali sana ang buhay kung si Tiffany lang kasabay ng alaala ng mga chores, ignored apps at mga bakanting upuan sa mga importanteng araw ko." Ibinaba ko ang phone nang walang reply. Hindi dahil bitter ako, kundi dahil pagod na akong habulin ang pagmamahal nila. Nasa akin na sina Aunt Heather, Cassandra, at ang kinabukasang ako mismo ang gumawa. Kumuha ako ng part-time job sa isang tech startup sa Boston kung saan gumagawa ako ng algorithms para sa sustainable urban systems. Hindi kalakihan ang sweldo. Halos $200 kada linggo, pero tama ang pakiramdam ng trabaho. Tuwing hapon, inaayos ko ang transit models. Habang nakaparada sa malapit ang Tesla ko, tahimik na simbolo ng paniniwala ni Aunt Heather sa akin. Isang gabi, kinaladkad ako ni Cassandra sa isang campus hackathon. Nag-team up kami at gumawa ng app para sa real-time traffic analytics. Nanalo kami ng first place,
$5,000 at pagkakataong mag-pitch sa investors. Rockstar ka talaga, natatawang sabi ni Cassandra habang hinahati namin ang prize money. Napangiti ako habang unti-unting nawawala ang bigat ng Denver sa bawat bagong hakbang ko. Linggo-linggo akong tinatawagan ni Aunt Heather at ang boses niya ang naging matatag kong sandigan. Ang galing mo talaga, sabi niya, matapos kong ikwento ang tungkol sa hackathon. Alam kong malayo ang mararating mo. Mahigpit kong hinawakan ang phone habang nangingilid ang luha ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pakiramdam na may totoong nakakakita sa akin. Madalas din siyang magpadala ng care packages, coffee beans tech magazines, at mga notes na may nakasulat na Keep Shining Victoria. Idinikit ko ang mga iyon sa dingding ng dorm ko katabi ng MIT letter at Tesla key, mga paalala na ang tunay na pagmamahal ay walang kondisyon. Pagkaraan ng 2 buwan, nag-text ulit si Mom. Victoria, namimiss ka namin, sabi niya. Nahihirapan si Tiffany sa college. Kailangan niya ng tulong mo. Pamilya pa rin tayo, di ba? Binasa ko iyon habang kalmado lang ang puso ko. Nahihirapan si Tiffany siguro. Pero ilang taon kong pinasan ang bigat niya at tapos na ako roon. Hindi ako nag-reply. Hindi ko rin siya binlock. Hinayaan ko lang ang message na manatili roon. Hindi ako tumatakbo palayo sa kanila. Tumatakbo ako papunta sa mas malaking pangarap. Patuloy na tumaas ang downloads ng app ko, umabot sa 40,000 at pataas pa. Inalok ako ng startup ng full-time role pagkatapos kong graduate bilang head ng AI team nila. Agad akong pumayag ng walang pag-aalinlangan. Ang Boston ay hindi na lang basta lungsod para sa akin, naging tahanan ko na ito. Naglalakad ako sa campus habang mabigat ang backpack ko sa dami ng code at pangarap at ramdam ko ang kalayaang maging sapat bilang sarili ko. Madalas kaming magpunta ni Cassandra sa mga late-night diners, naghahati sa fries habang gumuguhit ng plano para sa susunod naming project. Isang gabi sa ilalim ng neon lights ng diner sign, tinanong niya ako, "Naiisip mo pa bang bumalik?" Umiling ako at marahang ngumiti. Nandito na ako sa lugar kung saan ako kabilang, sagot ko. Ilang taon kong hinabol ang spotlight na hindi naman para sa akin, pero ngayon, mayroon na akong sariling liwanag, maliwanag, matatag at walang paghingi ng paumanhin. Binuo ko iyon line by line. Ang pagpili sa sarili ko ang pinakamahirap na ginawa ko, pero iyon din ang pinakamahalaga. Hindi ko kailangan ang apology ni Mom o approval ni Tiffany para malaman ang halaga ko. Natagpuan ko iyon sa tiwala ni Aunt Heather, sa pagkakaibigan ni Cassandra, at sa bawat code na sinusulat ko. Hindi lang sa pinanggalingan na susukat ang pamilya. Ang tunay na pamilya ay iyong lugar kung saan nakikita ka at sapat ka. At sa wakas, sapat na ako.